Magsilod po ang lahat, tanda ng paggalang sa banal na Espiritu, katawan ng malapok. Sumainyo ang kapayapaan. Ano nga bagang di maibibigay ng Ama kung ang bugtong na anak ay ibinigay niya? Pinagkatiwala, binahagi sa tao sa lupa upang pabatid ang katotohanan, siyang Diyos na dakila. Ipatupad sa mabuting gawa at tunay na halimbawa ang kanyang mga salita. Kaya't ang may pandinig ay nakarinig. Kay buti ng Ama, kay dakila niya, pinag-angkop-angkop niya sa gawain ito, pinagtiyap-tiyap niya ang mga anak niyang may kanya-kanyang talinong panglupa, may kanya-kanyang kakayahang magagawa, at pinagdaop niya pinag-isa sa banal na gawain. Kaya't kung lahat lamang ay mga tututo at magiging tunay na anak ng Ama, hindi nga ba't ang lahat ay makadarama ng kanyang wagas na pagmamahal at tiyaon ng pawang katotohanan? Sapagkat kung maliwanag lang sa inyong pangunawa, kayong mga sa palagay nyo'y kay hirap ng dinaranas nyo, masdan nyo lang yung inyong kapwa na mas mahirap ang dinaranas sa inyo, lalakas na ang inyong kalooban. Tatatag na ang inyong pananalig, titibay na ang inyong pagtitiwala, sapagkat kung silang mga nakikibaka sa kanilang karamdamang taglay na mas maalma kung pagmamasdan sa ikakaunawa ng inyong pag-iisip, sa ikapabatid ng inyong isip, na dapat niyong pagnilayan at pagbulayan, lalawak na ang inyong pangunawa. Yaon ang pawang katotohanan, mga minamahal. Sang halimbawa, itong batang ito, na patuloy na tamunga, hindi man niya alam kung siya tinuturo, ay nakapikit siya, nagitla siya, tumawa. At yaon ang pawang katotohanan, tumayo ka nga, anak. Oh, patuloy kang lumalaban, ano? Kumusta ka na? Nakakatulog ka na? Hindi ka na sumusuka? Buhay ba ang Diyos? Hindi ka na naduduling? Wala ka namang iniinom, ano? Tubig lang, ano? O yan ang patotoo ng Ama. Buhay ba ang Diyos? O upo ka na, anak. Sabihin mo nga sa kanila, tingnan nyo nga ako, lumalaban ako, tayo ka na. Marap ka sa kanila. Tingnan nyo nga ako, sabihin mo, lumalaban ako, bata ako sa inyo, gusto ko pang maglaro, hindi ako makapaglaro, gusto kong magpasyal, hindi ako makapamasyal. Kayo nga, kalalaki nyo, katatanda nyo, sawa na kayo sa laro. Dapat, ako'y panalangin nyo. Buhay ba ang Ama? O, sulong anak, upo ka na. Nawa po ay magsilbing pagbubukas diwa sa inyo ang batang ito. Kayo, ang dami nyo nang dinana sa buhay.
Nasasabihin, puro na lang pagsubok, puro na lang pagsubok. Kung itong batang ito, wala pang pangunawa sa pagsubok, may pagsubok. At yung kanyang magulang, mapalad ka anak na pinagtitibay ng ama. Sapagkat, kung ganang pag-iisip mo, sadyang matatakot ka na. Subalit, magalak ka't pinatatag ka ng ama. At patuloy kang lumaban, patuloy kang manalig, angkinin mo at pagtiwalaan, huwag pag-alinlanganin. Regalo ng ama sa Pasko ay biyaya ng anak mo. Dapat gayon kayo magtiwala. Binibigyan nyo ng tuldok, binibigyan nyo ng pag-asa. Hambing sa kataga, yung paragraph, may quit, may tuldok. Tama po ba? Kapag may quit, may kasunod pa. Pag tuldok, yun na. Tuldokan ninyo. Manalig kayong yun na ang ibibigay sa inyo ng Ama. Sapagkat nakikita niya yung pagdurusa, paghihirap ng bawat anak niya. Na kapag naging tapat kayo, ipagkakaloob niyang makalaya sa anumang pagdurusa at paghihirap, sapagkat siya ang tunay na galak. Kaya kung batid niyo lamang ang kaukulan at kagustuhan ng Ama para sa lahat, hanapin niyo yaon. Pagsusumakita ninyong makamtan yaon, ano ba ang kanyang layon? Ano ba ang kanyang nasa? Ano ba ang kanyang gusto? Ang mga anak niya ay masilayan niyang maliligaya, masasaya, at nagmamahalan. Pawa sila. Buhay ba ang Ama? At pumasok lamang ang kaparusahan ng panahong magkasala na ang mga ninuno. Subalit kay ganda ng pangako, kay buti ng pangako, walang ibang pangako kundi ang mabuting buhay, ang kagalakan, ang kasiyahan. Kaya't inilagay sa hardin na mainam ang unang binuhay ng Ama, si Adan at si Eva. Kaya lamang ang paraisong yaon ay naging sarado dahil pinaalis na nang sa pagkakasala ay nagkaroon ng tao. At patuloy na ginagawa ito ng tao. Ngunit patuloy naman nagbabahagi ang Ama upang maipadamat mapakita niyang totoong pagmamahal niya. Kaya nga, kung tapat lamang ang mga puso ninyo, sa Kanya ay magiging ganap kayo, anong di nga ipagkakaloob. Pinagdaraanan mo man ay hirap bilang Kanyang anak, sakit bilang Kanyang anak, dusa bilang Kanyang anak, ang wika niya'y lumaban ka anak, sapagkat sa dako roon may naghihintay sa iyong tagumpay na kakamtan. Magtibay ka anak, sapagkat sa hindi mo namamalayan, kapag ako'y nakamtan mo, walang hindi ka malalasap na sarap, sapagkat lahat ng masarap ay sa akin magmumula, nang dahil ako ang bukal ng buhay. Mga minamahal, sumainyo ang kapayapaan. Kaya't kapag nalulumbay ka, gunitain mo ang pangako niya kay Abraham. Hanggang sa saling lahi mo, Abraham, sa 12 lipi ni David, kailan may hindi pababayaan ang tapat sa akin. Kaya't maging tapat kayo upang kamtin nyo ang pangakong mainam. Katotohanan lamang ang nais ng Ama, pakikipagtotoo lamang ng mga anak niya, at do'y malulugod na siya. Wala siyang hinihintay na ganting kapalit, sapagkat siya'y hindi masusuhulan. Hindi maaring suhulan ng Ama, sapagkat nasa Kanya na ang lahat ng kapangyarihan upang magawa niya ang nais niyang gawin.
Kaya't ikaw na anak niya, hihingi ka lamang, karampot lamang. Hindi niya ibibigay lahat sa iyo ang kapangyarihan, kundi sa karampot na yaan, kapag napagtiwala mo sa kanya ang buhay mo, ipagkakalob niya ang kasiyasiyang buhay mo bilang anak niya. Magtanto kayo, maglimi kayo, ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayong lubos, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Alalaumbaga, patuloy ang pag-usad ng buhay, patuloy ang pag-ikot ng buhay, patuloy ang paglaban sa buhay, patuloy ang hamon ng buhay, patuloy ang tagumpay mula sa Ama. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayong lubos, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya sa kabutihan niya, walang marapat pagtiwalaan, kundi ang kanyang kapangyarihan upang maganap ang masambit, ang mga parangal at papuri sa kanya. Maibalik sa kanya ang pasasalamat. Maawit mo man o patula mong ibigay, dili kaya'y pasalita lamang, pangungusap na mainam, siya'y malulugod na tuwiran. Kaya't ang inaalihan ng demonyo'y dito kakamtan. Subalit, ang nilulukuban ng banal na espiritu, makakamtan nilang ganap. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Mula sa awit. Purihin si Yahweh, o kay buti ng umawit at magpuri sa ating Diyos. Ang magpuri sa Kanya ay tunay na nakalulugod. Ang lungsod ng Jerusalem, muli niyang ibabalik sa Kanyang mga lingkod na natapon at nalupig. Yaong mga pusong wasak ay Kanya ring lulunasan. Ang natamo nilang sugat, agad-agad tatapalan. Mayroong kalunasan ang lahat ng naging sugat. Ang natamo nilang sugat, agad-agad maaampat. Alam niya't natitiyak ang bilang ng mga tala. Isa-isang tinatawag yaong ngalang itinakda. Si Yahweh na ating Diyos ay dakila at malakas. Ang taglay niya, karunungan ay walang makasusukat. Yaong mapagpakumbabay siya niyang itataas. Ngunit yaong mapaghambog sa lupa ay ibabagsak. Umawit ng mga imno at si Yahweh ay purihin. Purihin ang ating Diyos at ang alpa ay tugtugin. Ang ulap sa kalangitan ay siya ang naglalatag. Masaganang ulan naman, ang sa lupa ay bumabagsak. At ang damoy binubuhay sa bundok at mga gubat. Pagkain ng mga hayop ay siya ang nagbibigay. May pagkain siyang dulot sa inakay na nasigaw. Hindi siya nalulugod sa kabayong malalakas. Kahit mga piling kawal, hindi siya nagagalak. Ngunit sa may pagkatakot, kasiyahan niya'y labis sa kanyang may tiwala sa matatag niyang pag-ibig. Buhay ba ang Ama? Pawang katotohanan, maliwanag na tinauran. Sa mga may takot sa Kanya'y siya'y nalulugod. Subalit gaano man kalakas ang kabayo'y di siya nasisiyahan. Ngunit ang lakas ng pagtitiwala at pananalig ng tao'y Kanyang kalulugdan. Buhay ba ang Ama? O tao, katotohanan ang tinuturan ko, aliwin nyo ang Espiritu ng Ama at aaliwin niya kayo. Pagalakin niyo ang puso niya at maaaliw na totoo kayo.
sapagkat siyang kaliwan dito sa mundo. Puso nyo'y babaguhin, magbabago nga kayo. Yamang siya'y ama ninyo na tuwirang mapagmahal kahit na kanino. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyong kapayapaan, pagharian, kayong lubos. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? O kay buti mo, Ama, tunay na dakila ka. Wala kang kapantay noon, ngayon at kailanman. Masasambit mo ito tao na nagmamahal sa Kanya, na nakadamang totoo bilang siya'y Espiritu. Ang may pandinig ay nakarinig. Ano nga bagang hindi naganap sa mga inulat sa banal na aklat? Paulit-ulit lamang ang kaganapan. Kaya't kung marunong magnilay at magbulay, ang mga anak niyang may karunungan na binuksan niya ang pangunawa, at tuwirang tinanggap siya at naging matatag sa pagtanggap, makikita nilang lubos siya'y mabuting magsalita. Wagas at tapat ang kanyang panukala, ni hindi magkukulang sa kanyang salita. Labis-labis dito sa lupa, iaakma kanino mang taong anak niyang minamahal, na kung tatanggap lamang, magliliwanag na tuwiran. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? O kay buti mo, dakilang Ama, wagas tapat pag-ibig mo tuwina, tanging sa'yo lang ang bukal ng buhay, matatamo't kakamti ng nilalang. Ikaw aking Ama, ang tuwirang sigla't galak, tulad ng aking awit, sinimulan ko sa mababa, upang tao'y makatupad. Kung ano ang dapat na maging marapat, yaoy batid mo ngang lahat. Hindi naglalaho ang iyong mga aral, hindi magwawakas ang iyong salita. Ikaw ang tunay na bahagi ng buhay. Lahat ng sandali ikaw lamang, lahat ng salita mo, kung tuwirang kakamtin, magliliwanag na lubos. Yamang ikaw aking Amang walang hanggan, ang sa kanila'y nag-alay, nagbigay ng buhay. Batid mo ang lahat, lirip mo ngang ganap, isip at damdamin, kaya't inaangkop mo, pinabahagi mo, inyaalay mo ngang totoo ang lahat ng marapat, upang ang tao'y makatupad, makaganap, sa iyong dapat na matanggap nilang lahat. Pawang katotohanan. Gaano man kaganda ang tinig ng isang tao, kapag ura-urada pagdakay umawit siya, at ang tono'y pinag-iba-iba niya, maaring masintonado, lumikwad ang boses niya, matugot sa pangungusap, kundi batid ang kasunod. Subalit maliwanag na tinutupad pagdakay ito'y ginagana, upang inyong mabatid ang kalahat-lahatan. Anong gagawin yung tama't tumpak na kung Ama ang kasama? Na kayo mapapahiya, na kayo matutugot,
na kayo'y mawawala. At yaon ang pawang katotohanan. Ano man ang kabutihan na bukal sa puso at damdamin na mula sa kaibuturan ng kalooban, hindi ito maglalaho. Hindi ito mawawala. Mamatay man ang katauhang ginamit, patuloy pa rin itong sisibol at sisibol sa lupa, sapagkat maaring magbigay ng kapalit ang Ama. Maaring palitan niya kung sino ang nawala. Subalit ang tao, anong karapatang gawin ito? Walang makatagawa, walang makatutupad. Kaya nga't ibinigay ang Espiritu Santo, inangkop sa mundo, binahagi sa tao, dinatala ng tao, itinuwid ang tao. Kaya't kung ang tama at marapat ay tatanggapin ng tinutumpak, lahat ay magiging ganap. Tao, katotohanan ang tinuturan ko. Alalaong baga, di lahat ay magiging matwid sa pananaw ng Ama. Subalit, magalak at magpuri ang nalulugod at kinalulugdan sila. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Ang may pandinig ay nakarinig, sapagkat ang buhay ay para sa Ama at ang buhay ay siyang-siya. Kaya't ang buhay ng tao ay sa Kanya nagmumula. Ilagak niyo sa Kanya, sisidlan kayo ng buhay na masigla. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Pawang katotohanan, mga minamahal. Saan ba nagmula ang salita? Sino ba ang nagbahagi ng mga salita? Paano ba nakapagsasalita ang tao sa lupa? Hindi sa ganang kalooban ng tao at kagustuhan at hindi rin sa karunungan ng tao, kundi sa karunungan ng Ama, kagustuhan niya at kalooban niya. Kaya't ang tao ay nakapangungusap, nakapagsasalita. At yaon ang pawang totoo. Ang nais niyang hindi makapangusap, may paraan siya. May umal, may utal, may pipi. Sa makatwid, hindi tao ang pinagmumulan ng mabuting salita. Nang nagsasalita at di nagsasalita, sapagkat ang Ama ang pinagmumulan ng lahat ng wika. Ang may pandinig ay nakarinig, sumainyo ang kapayapaan. Buhay ba ang Ama? Kaya't ang lubos na tiwala ay nais ng Amang kamti ng lahat. At paulit-ulit mang basahin ang mga tala sa banal na aklat. Ang mga nakatala sa banal na aklat, pare-parehas din ang kaukulan. Ang ibig lamang sabihin ng Ama, mahayag ang kanyang kadakilaan, maayulat ang kanyang kabutihan, matutunan ang kanyang kabanalan, at mga tuto ang mga anak niyang sa lupa ay binuhay. Ngunit paano matututo? Ang taong ayaw gumusto sa ganito. Ang taong walang gusto kundi malibang, masyahan, gumawa ng parak sa kanya, sa gusto nila, sa gusto ng tao, at di gusto ng Ama. Kaya nga, mga minamahal, iba ang damdamin na mula sa Ama. Iba ang damdamin ng katauhan. Kaya't ang damdamin ng Ama at damdamin ng tao ay nais niyang paglapatin at pag-isahin upang tamuhin nila ang tunay niyang damdamin. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayong lubos. Nek karameneyahana, nek karameneyahana, nek karameneyahana. Buhay po ba ang Diyos? Dinanas niyo ang nanlalambot? Mahirap lumakad pag naglalambot, ano? Subalit, saan ba nagmumula ang panlalambot? Iba't iba. Ngunit kapag dinaranas mo ang panlalambot, sigurado humihina ang immune system bodies mo. Kaya kailangan lumusog yan. Bakit humihina? Kuminsan ay dahil sa nagtai ka.
Dahil sa sobrang pagod ng isip mo, sa sobrang pagal ng puso mo sa pag-iisip, mahirap iulat. Mahirap tanggapin. Ngunit yan ang pawang katotohanan. Kapag nagtaik ka, manlalambot ka, nawawala na yang sigla ang katawan mo sapagkat tumatapon na yung mga hindi dapat tumapon. Kaya kapag ikaw ay na-dehydrate, na tinatawag, maaring kumulubot ang balat mo, lagnatin ka, manuyot ang labi mo, magbitak ang labi mo, magkasingaw ka, pumait ang bibig mo, mawalan ka ng lasa, at di lamang sa nagtataiyan nakakantan kapag nagkasakit din ng iba. Lalo na't kung isip ng isip. Kaya buti na lang si Pogi hindi pa mapag-isipan, no? Masaya ka ba, anak? Minsan, idinatal ito. Ang tao, gaya-gaya na lang. Kapag nakita sa kapwa yung mga anak nila ay pinatutor, papatutor din sila. Kapag nakita sa kanilang kapwa ay gayon, gaya-gaya system. Sa bagay, maraming kikitay ng guro. Kaya lang kawawa ang bata kung di kaya ng resistensya. Papayat. Hihinang lumaki. Maudlot ang paglaki. Hindi naman pinag-aaralan niya ng teacher. Ang pinag-aaralan lang nila yung ituturo nila. At yung magulang naman, pag sinabing dapat yun ang gawin, susundin naman dahil gusto yung mga anak ay makahabol. Ngunit kapag minasdan yung batang ito, di nyo namimithing gayon. Sapagkat, ang totoo niyan, kahit hindi gawin yan, pagkapalaran ng pagdating ng panahon, ay yayaman. Yayaman talaga! Maraming magagalit na naman ito. Sapagkat akala hinahadlangan mo sila. Ngunit ito dinadatal. Anak, napakaraming kalabisan na ng tao. Pinangunguna na ang katauhan nila. Hindi na ako ang pinaghahari nila at pinangunguna. Pagkatao na. Kahirap iyakma. Lalo na high standard of living. Para mapakita sa kapwa, ang anak mo hindi tanga. Ipahahabol mo at pahahabol mo. Painumin ng maraming bitamina. Paano kung di tumatalam? Bakit hindi nyo tuklasin ang katotohanan? Hanapin ang katotohanan. Science, teknolohiya, alam lahat yan ng Ama. Teknolohiya at economics, kasama na'y alam din yan. Paano bang iaakma ang tama sa tao? Paano bang iaakma? Mapakahirap. Sapagkat ang kagagalitan ang inaatasan. Ngunit wala namang kamalayan ang inatasan. Tagapagbigkas lamang, tagabuka lamang ng bibig. Ngunit walang batid sa pinangungusap. O sulong, kamti na ninyong lahat ang tekniko ng pangmundo, ang economics na pangsanlibutan. At ng science.
tipiko. Kung wala naman ang kaligtasan ng kaluluwa, anong napala nyo? Meron baga? Subalit, kung kakamtin nyo ang Ama at pakikinggan nyo siya, ibibigay niya lahat sa inyo. Kasiyahang panglupa, kagalakang panglupa, kasiyahan ng kaluluwa, kagalakan ng Ama, at kaligtasan, buhay na walang hanggan. Kaya nga tinuran niya ay maliwanag, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ako po'y nangaral, ay maliligtas. Ano ang inaral mo pang mundo? Anong itinuro mo pang tao? Wala sa aking kautusan niyaan at kalooban. Tinamo mo ito sa sanlibutan, manahan ka sa sanlibutan. Ngunit kung sinamahan mo ng kaukulang kabanalan, marapat na nalugod ako sa iyo. Sapagkat hindi ko rin kaloobang maging tanga ang tao, nang dahil ako'y matalino at puspos ng katalinuhan, kaya't ayaw ko rin ang tao'y mangmang. Subalit ang kamangmangan sa lupa'y katalinuhan sa akin, at ang katalinuhan sa akin kamangmangan sa akin. Kung di ako masusumpungan, sayang ang katalinuhan. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Kung misa'y maririnig mo sa tao, sayang eka ang bata na yan namatay, katalino pa naman. Nasaan ang talino? Sayang ekayaan kung kailan nakapagtapos tsaka namatay, nasaan ang tinapos? Sayang ekayaan kung hindi eka namatay, naku, kaganda ng kanyang buhay sapagkat napakagaling na arkitekto. Paano nilang nasasambit yan? Tao nga naman. Ngunit ang Ama, batid niya ang kaukulan. Sapagkat siyang may takda sa lahat, patotoo lamang. Sino ka man, ano ka man, kapag tinakda niya ang iyong buhay, walang sayang, ano man ang kinamtan. Sapagkat siyang nakababatid ng marapat kanino man. Tao, magnilay kayo, magbulay kayo, magtanto kayo. Pinakamahalaga, natamo niyo ang kaakulang kaamahan ang pinagmulan. Ama ang nagdulot, hindi sanlibutan lamang. Katotohanan, katotohanan. Panahon ng paggunita ng Mesiyas, ng Emmanuel, at siyaon ang idinagdag ng Ama sa mga anak niya. Ang bugtong na anak na pinagmula na totoong Ama, at ang Ama ng kalahat-lahatan, upang mapasilay at mapakitang katotohanan, gayon ako anak, matapat, ganap, at mapagpatawan. Kaya't ang sino mang kaukulan sa akin tinanggap, matatamo niya itong ganap. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Alalaong baga, kay buti ng Ama. Subalit ilan ang magsasabing mabuti siya, kay dakila niya. Subalit ilan ang tatanggap sa kadakilaan niya. Makapangyarihan siya. Subalit ilan ang makatututo at matututong lubos sa kapangyarihan niya. Mga mahal, sumainyo ang kapayapaan. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Kaya nga, iba ang nagsasabing masaya ako nang puso niya'y maligaya, kaysa sumaya sa bagay at sa lapi lamang.
maging sa pagkain. Sapagkat panandalian niya lang lalasapin ang saya. Ngunit kapag dumaranas na ng mga pagdalisay, lumbay na ang kinakantan. Wala nang laban, sapagkat walang katotohanan at di kayang tupdin ang sa Ama. Nekkarameneyahanam, 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 mga minamahal ko. Marami ang nasisiyahan. Subalit ilan ang totoong may kasiyahan na bukalang kalooban. Marami ang nagpaparangal. Subalit ilan sa mga nagpaparangal ang may katapatan. Marami ang umaawit ng papuri. Subalit ilan ang mula sa puso ang papuri. Marami ang pinagpala, subalit ilan ang nagbabalik ng pasasalamat at parangal. Marami pa ang magaganap, subalit sino makababatid ng kaganapan? Marami pa ang mababago, subalit sinong nakasilay sa babaguhin ng Ama? Marami pa ang makakamtan, subalit sinong nakababatid kung anong kakamtan nila? Kaya't ang tao'y patuloy lamang manghuhula, ngunit wala siyang batid sa katotohanan. Yan ang pasubali, mga minamahal ko. Ngunit at pasubali ko naman, ang hula ay totoo, ang salita'y tama. Sa mga anak ng Ama, tatamuhin ng marapat, tatanggap ng dapat. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Alalaong baga, kaya nga't nag-aaral ang tao upang matuto. Subalit, kailanman, ang pinakaguro at naging guro ng lahat, walang magtuturo maliban ang Ama. Sapagkat, walang hihigit na tao sa nagkatawang tao. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Kaya't magalak kayong mga ginamit na nakipagtotoo at tapat ang puso niyo. Hintayin niyo ang ganti ng Ama, sapagkat tuwirang di nakaliligta ito at di niya malilimutan sino man kayo. Subalit, ang di ganap at totoo ang damdamin, magbago na sa damdaming yaon, sapagkat sayang at walang kabuluhan ang lahat ng kapagalan. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, kay inam sumahod ng tubig na malinaw, subalit kung ang sinasahod mo'y malabo at may baho, kailan may hindi ka masisiyang lumagok. Kaya't ang nais ng Ama, ang lagukin ninyo'y siyang katotohanan na maglilinis ng buo niyong katauhan mula ulo hanggang talampakan. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Ang may pandinig ay nakarinig, ang may mata ay magliwanag, sapagkat ang wika nga, lumilipas ang panahon na hindi na maibabalik. Lumilipas ang katawan na hindi na ito babata pa. Habang taon ay dumaratal, patanda naman ang inyong gulang. Subalit marapat na maging bata kayong kaisipan at maging damdamin nyo'y mag-asal bata rin naman upang manahan sa inyo ang katotohanan at makatupad kayo sa kalooban ng Amang mahal, sapagkat kayo'y mahal na mahal. Nekkarameneyahana, nekkarameneyahana, nekkarameneyahana. Padatal ng padatal
ang bawat kaganapan. Napaiksi ng paiksi ang buhay. Subalit, palawak naman ang palawak ang naaabot ng mga anak ng Ama na sa Kanya'y tumatanggap. Palawak ng palawak ang pangunawa upang maabot nila ang kalooban niya. Matarok nila ang nasa niya. Maramdaman nila ang damdamin niya at mailapat kapwa sa kanila. Sapagkat ang layo ng Ama, pag-isahin ang mga anak niya, buklurin ang tapat, makilala siyang ganap. Kaya't anumang uri ng gawain kapag siya ang nasa katotohanan nila at tinanggap ay totoong siya, magkakaisa ng hangarin. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran ko ang tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Nekaramaneyahana, nekaramaneyahana, nekaramaneyahana. Buhay ba ang Ama? Tulad ng kaganapan sa isang Maria na naging ina ng sanlibutan, walang pasubali niyang tinanggap kung ano ang kanyang kaganapan sa buhay, sapagkat nagtitiwala siyang Ama ang naglagak sa kanyang sinapupunan ng anak na magdudulot sa kanya ng kahihiyan sa pananaw ng tao, sa pag-iisip ng tao, sa salita ng tao, sa damdamin ng tao. Ngunit di alintana, bagkus tinanggap na bukal sa kalooban. At siyaon ang pawang katotohanan. Kung tatanggapin lamang ng mga anak ng Ama ang tuwirang siya'y ano nga, na walang tanong, kundi oo, pasubali nga niya'y tatamuhin ang lahat ng dapat, sapagkat lahat ang nais niya'y mga galak. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran ko ang tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Kung walang Emmanuel, isinilang sa sabsaban, tanda ng pagpapakababa, tanda ng kababaan, tanda ng pagsuko, tanda ng pastol, tanda ng totoo, tanda ng dapat, walang kaligtasan ang tao. Kaya't magbunyi ang totoong isip at damdamin na isama at tatamuhin nila ang marapat mula sa Kanya. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran ko ang tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Nekarameneyahanam, nekarameneyahanam, nekarameneyahanam. Kapag tunay ang damdamin mo, bukal sa kalooban mo ang pagmamahal sa kapwa mo, nararamdaman mo ang damdamin ng kapwa mo ina, kung ina ka na. Nararamdaman mo ang kapwa mo mahirap kung mahirap ka. Nararamdaman mo ang kapwa mo may sakit kung may sakit ka. Nararamdaman mo ang kapwa mo nagdurusa kung nagdurusa ka. Nararamdaman mo ang kapwa mo nalulumbay kung nalulumbay ka. Subalit kung walang pandama na totoo mula sa Ama, hindi mararamdaman ang totoong nararamdaman ng kapwa nila. Kaya't baliwala ang anumang damdamin na mahirap para sa kapwa nila, ngunit sa kanila'y walang bali ito. Mga mahal, katotohanan ang tinuturan ko.
magalak magpuri ang nakakadama ng kapwa niya. Ang totoong nagmamalasakit, naganang sa kalooban ng Ama, tinupad yaon, hindi ganang pakilala ay kabutihan sa kapwa nila. Bawang katotohanan, kalikasan ay dumaratal, di lilipas kailanpaman. Subalit ang nasang iligtas ng Ama'y kakamti ng kaligtasan. Araw ay sumisikat, masama't mabuti pinalalaganapan. Subalit, sa kaligtasan ng masamay, walang kakamtan. Marapat at dapat na matunghayan ng lahat ang totoo na Ama at Anak, subalit di makakatunghay ang lahat kung di nakakakilala at tumatanggap sa Espiritong inihayag at ibinaba. Kaya mga mahal, magtanto kayo, magnilay kayo, magbulay kayo. Ang panalangin ng matapat ay dinirinig. Kaya't kung matatapat ang puso nyo, makapaghahango kayo ng kapwa nyo tao. Sa kanilang dusang kinakamit, sa kanilang hirap na taglay, sa kanilang sakit na nakamtan, at sa kanilang kalumbayan, kayo'y makaaaliw, makapagdudulot ng kagalakan. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Ang may pandinig ay nakarinig. Dit man binasa ng katauhang hinarap ko sa inyo ang banal na aklat na tinutunghayan nyo. Subalit lahat ng inulat ko'y basahin yung lahat ito at may kaakmang talata ako. Sapagkat ang panahon ay panahon, ang oras ay oras, ang takda ay takda, panahon na at oras para maitakda ng Ama ang nais niyang masalang. Kaya mga mahal, tigibin ninyo ng pagtitiwala ang puso nyo at nang madama nyo siya, tigibin nyo ng pagtanggap ang puso nyo nang makilala nyo siya. Tigibin ninyo ng pag-asa ang isip nyo nang kamtin ninyo ang tagumpay ng bawat isa. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Kung paano nahahawi ang buhawi, napapatutuhanan ng Amang walang makagagawa nito. Kaya't upang mahawi rin ang dilim sa puso't isipan nyo'y manahan ay liwanag, gawin nyong siya'y kamtin, kayong lahat na kanyang anak. Sumayinyong kapayapaan, pagharian kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. At doon sa inyong isip ay daratal ang tunay niyang salita ay walang pagkabula. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Magalak ang nagnanasa na patuloy na madamat makilala ang Ama at di pinananaig damdaming katauhan, kundi kalooban niya upang masyahan at malugod sa kanila ang Ama. Nekkarameneyahana, nekkarameneyahana, nekkarameneyahana.
Kung magulang kang nagmahal ng tapat sa iyong mga anak, mararamdaman mo kung anong hirap at sakit ng ama kapag ang minamahal mong anak ay sutil at di maituwid. Subalit, kung katulad ka rin ng anak na matigas ang loob, di mo siya mararamdaman kailan pa man. Kaya nga, ang layo niya at nasa katigasan ng kaloob ay mapalambot ng katotohanan. Ang kalituhan at kaguluhan ay mapaliwanag at mapagpaunawa ng kanyang banal na salita. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Nekaramaniyahana, nekaramaniyahana, nekaramaniyahana. Sapagkat di mo na kailangan sambitin tao. Wala akong ganito. Batid niyang wala ka. Sapagkat kung tapat kay, walang lingap na di niya ibibigay. Sapagkat siya ang katotohanan. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Ano man baga ang isipin ng kapwa nyo, kung kayo'y tapat at totoo. Ang mag-iisip lamang ng di katapatan nyo't katotohanan ng taglay nyo iyong hindi totoong taong katulad ng hindi totoo na nagpakatalusira sa panahon ng ninuno nyo. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? Kaya nasasabi ng mga nakikipagtotoo at patuloy na nakikipagtotoo ang katulad sa mga nakatala sa banal na aklat na ito. Inyong pakinggan ang sulat ni San Pablo sa mga taga-Efeso. Magpasalamat tayo sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Pinagkalooban tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. At ating ngang pakikipag-isang ito. At sa ating ngang pakikipag-isang ito, hinirang na niya tayo bago pa nilikha ang sanlibutan. Naunawaan niyo baga? Sa makatwid, bago pa kayo'y sinilang, alam ng Ama kung sino makikiisa sa Kanya at makikipagtotoo. Kaya puspusin ninyo at tigipin ninyo ng galak ang puso nyo, kayong mga nakikipagtotoo sa Kanya. Sapagkat hindi lahat ay kakamti nito ng kapwa nyo. Upang maging banal at walang kapintasan sa harapan niya, dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo'y Kanyang itinalaga upang maging mga anak niya sa pamamagitan ni Hesukristo. Iyan ang Kanyang layunin at kalooban. Purihin natin siya dahil sa Kanyang kahangahangang pagkalinga sa atin sa pamamagitan ng Kanyang minamahal na anak. Tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng Kanyang kamatayan at sa gayoy pinatawad na ang ating mga kasalanan. Gayon din, kadakilang pag-ibig na ipinadama niya sa atin. Binigyan niya tayo ng karunungan at kabatiran upang lubos nating maunawaan ang Kanyang lihim na panukala. Na isa sa katuparan sa pamamagitan ni Kristo, pagdating ng takdang panahon, ang panukalang ito ay pag-iisahin kay Kristo ang lahat ng nasa langit at
nasa lupa. At dahil kay Kristo, kami naging bayan ng Diyos na nagsagawa ng lahat ng bagay ayon sa kanyang panukala at kalooban. Pawang katotohanan, nababatid ng mga anak niyang sa kanya'y ganap na tumanggap, kumikilalang lubos at tuwirang siya'y hinahanap. Kaya tatamuhin nila ang tunay niyang kalooban, madarama niya o bilang sila'y anak ng Ama, silang lahat na kumilalat dumama ang pagmamahal na tapat niya. Nekaramaniyahana, nekaramaniyahana, nekaramaniyahana. Nadama mo na ba ang pagmamahal ng Ama? Nabatid mo na ba ang kadustahan niya? Bilang anak na ibinaba na tinatawag mong Panginoon? Kung magkagayon, wag mo siyang patuloy na dustahin sa iyong maling gawain. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Nekaramaniyahana, nekaramaniyahana, nekaramaniyahana. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Totoo po ba ang Diyos? Bilang tao, mahirap pong makanta na, no? Ngunit hindi mahirap sa Diyos Espiritu. Kaya humingi po tayo ng lakas, tapang at katatagan. Humingi rin tayo ng katalinuhan at kakayahan. Magandang umaga po sa pahapon mamaya. Maligayang bati sa lahat ng may kaarawan. Sa aking mahal na manugang, malayo ka man anak, mahal na mahal ka namin. At sa inyo po, mahal na mahal tayo lahat ng Ama. Buhay ba ang Ama? Buhay po ba ang Diyos? Kay buti ng Ama, kay dakila niya, tunay nga po bang dakila siya? Tunay nga po bang makapangyarihan siya? Manalig po kayo na ang mga palay na iyay mailigtas niya, ang mga pananim na iyay mailigtas niya. Sapagkat kung matutuwa yung, wala naman eka akong palay dyan, wala naman eka akong pananim dyan, ano ba eka? Ay, kasakiman ng ugali yan, kasama ng ugali yan. Dapat wala ka man doon, at wala ka man iyan, panalangin mo pa rin para sa kapwa mo. Tama po ba? Sapagkat ang kasiyahan ng kapwa mo ay dapat mong maging kasiyahan. Ang kagalakan ng kapwa mo ay dapat mong maging kagalakan. Ang pagbabagong buhay ng kapwa mo ay dapat mo ring ikagala kung tunay kang nagbagong buhay. Buhay ba ang Ama? At ang pagpapala ng kapwa mo, dapat mo ring ikatuwa. Kung hindi ka mainggitin. Sapagkat habang pinagpapala ang kapwa mo, dapat kang maging masaya. Huwag kang naiinggit nang ikaw'y di pagpalain. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Napakabuti ng Ama, napakadakila niya. Tapat at totoo siya. Iba't ibang pagpapala. Subalit, kayang ipagkaloob ito ng Ama sa lahat ng kanyang anak. Ang pagpapalang espiritual, pagpapalang pisikal, pagpapalang material, pagpapalang kaluluwa, ang magtatamasa. Buhay ba ang Ama? Kapag kinamtan mo ang pang-espiritual na pamumuhay, kakamtin mo ang pang-espiritual at kakamtin mo ang pang-pisikal at pang-kaluluwa. Buhay ba ang Diyos? Kapag kinamtan mo ang pang-pisikal at pang-kaluluwa, kakamtin mo ang pang-material. Sapagkat masaya kang naglilingkod sa Kanya, masaya kang nagpupugay sa Kanya, masaya kang umaawit sa Kanya, masaya kang nagpaparangal sa Kanya, ikaw ba'y gugutumin niya? Aba, unfair ka naman Ama, masasabi mo yan, di ba ga? Kaya
Kapag kinamtan ninyong lahat yan, magagawa mo. Kay sayab ng buhay, sabi nga nung bata, ay kay saya ka ng buhay, kay sarap ng buhay. Sa simple lang yun nakahiga lang siya sa magandang kutsyon. Ang tao, nakahiga na siya sa waterbed. Hindi pa malamigan ang pakiramdam niya. Alingas-ngas at mainit pa rin ang katawan. Kailangang aircon, fully air condition. Bakit? Dahil mainit ang ulo. Galit ang kalooban. Kaya't kailangang i-freezer para lumamig. Buhay ba nga ma? Buhay ba nga ma? Mga minamahal, titigas naman ano? Kaya, para hindi kayo laging mainitin ang katawan, maging matimpin kayo, mahinahon. Totoo po yan. Nakakagalit na eh. Nakatawa ka pa. Kaya lang, dun sa dapat magalit, magalit ka naman. Dahil hindi ka naman binabawal ng amang magalit pag labis na kakalusin. Kaya po, gaano man kabait ang tao, may hangganan na binibigay ang Ama. At alam niya yan, kung dapat ka nang magalit at dapat ka nang tumutol. Ibinibigay niya yan. Kaya, kapag ikay tumututol na't hindi mo na dapat gawin, labis na yaon. Alam niya yung tama ka't hindi. Buhay ba nga ma? Ngunit, kung wala ka sa matuwid, huwag mo ipilit. Baka ikaw ang maparusahat, mapagbalingan. Kung nasa tumpak at tama kayo, mari kayong mga tuwiran. Malaya ang sino man. Subalit, ang ikatwiran mo'y totoo at tama sa kanyang pananaw at pandinig. Ngunit kung alam mong baluktot, ipinid ang bibig. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo'y naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo'y may nakalaan. Mayroong kahanga-hanga naman kayong mga tagasunod na tapat at totoo. Hindi nyo kayang ipagbili ang kapwa nyo sa isang perang bagolan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig, umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Anak, kapag tinanggap mo yun, tumagos na hanggang kaloob-looban mo. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Mayroon. Ba, supot-supot pala yan. Magandang
yayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manali ang kinatanggapin, alam kong may parte-parte magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manahalik ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manali o mang kinatanggapin. O mga minamahal na kapatid, Christmas party ha. Maki-joint naman kayo, makisa naman kayo. Ano po? Para sa gayon, mapadama ang pagmamahal ng Diyos. Tama po ba? Huwag niyong isiping wala kayong karne. Kahit diles, pwede. Huwag niyong sabihin wala kayong pera. Kahit na barya. Hindi po. Ganito po ang nagmamahalang magkakapatid eh. Nagbibit-bitan, di ba? Walang pinagkaiba sa kubong binubuhat. Eh kahit po magaang-magaan yan, kung kulang ang isang haligi, walang bibit-bit, eh tagibang. Ngunit kahit gaano kabigat, kung kumpleto bumubuhat, magaang-magaan. Buhay po ba ang Diyos? Kaya gawin niyo po yaon. Huwag kayong eh baka mamaya magaan yung dinadala. Sumampa yung isa, nagpabigat. Tumagibang. Aba, kagaling. Putol-putulin mo. Pag napunta sa madamot yan, Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Nandito naman kayo. Sige na, Pasko naman oh. Oh. Pagbigyan nyo na ang mga, naku, punong-puno na ang tiyan mo. Bundat na. Bigyan mo naman ang iba. Yung wala pang nakukuha, anak. Oh. Oh. Puno na rin ang bulsa mo. Oh. Teka, umilera kayo. Ilan kayo? Hilera. Oh, apat-apat. 12. Oh, 12. Halika dito, 12. 2, 4, 6, 8, 10. Isa pa. 2, 4, 6, 8. Apat pa. Apat. Tatlo. Oh, ulit dito. Hilera. Oh, sino? Oh, sinong boss? Sinong boss sa inyo ngayon? Sino leader? Oh, ikaw ang leader. Tigi-tigisa sila. Okay. Oh, sige. Hop! Tamis ng buhay!
Masaya po ba ang Diyos? Aba, hindi po masaya eh. Nalulungkot sa inyo eh. Naku, Panginoon ko. Ikaw ba masaya? O, ito ang masaya. Buhay po ba ang Diyos? Masaya po ba kayo? Maligaya po ba kayo? Naku. Masaya ka ba niyan eh? Sinesenyas mo yan. Ganito po yan. Kaya nga ginanon ka na, oh. Tumayo ka nga. Nakinig ka ba ng mensahe? Naunawaan mo? Oh, painumin mo isang basong tubig. Minom ka sa basong tubig. May iniinom kang gamot. May iniinom kang gamot. Kaya nga. Pero hindi ka naman gumagaling. O minom kang tubig, manalik ka, gagaling ka na. Buhay ba ang Ama? Buhay po ba ang Diyos? Mga minamahal, kay buti ng Ama, kay dakila niya. Araw-araw, araw-araw ay Pasko. Ano po? Ay, Diyos ko, tama ka. Tutuloy pa ba yung... Okay. Sabado. O, sa inyo pong lahat, ano po ba ang pakiramdam ng isang taong alingas-ngasang isipan? Ano po? Balisano, hindi makali. Yung pata, ganong nararamdaman? Masaya, payapa. Ba't di nyo po gawin yan? Po, kaya ibinigay ang Kristo para mapatag itong mundo. Parang hindi nababago. Buhay ba ang Diyos? Alam niyo po, sabi ko, Panginoon, kay saya po ng mundong ito kung lahat ay may takot sa iyo. Di po ba? Kung lahat ay may takot sa iyo, kay saya ng mundo. Tulad ng isang dumulog. Gaano kahirap ang buhay ng tatago-tago kayong pamilya? Napakahirap noon. Di po ba? Sapagkat doon sa isang pagkakamali, napakahirap po ng gayon. Di po ba? Kahit na simple lang na buhay, masaya kayong pamilya, di po ba napakaligaya? Tama po ba? Nawa po, mithiin nyo yaan. Ano po, ano bang pangalan mo? Mark Le. Ano? Nabingi ho? Mark Clay. Kumusta? Mark Clay? De La Cruz. Kumusta ka na, Mark Clay? Maginhawa na. Salamat sa Ama. Nananalig ka bang may regalo ka sa Pasko? Ano naman ang pangarap mo sa buhay? Naku po, magdodoktor pala siya. Tama. Para tulungan mo ako, no? Kaya lang, huwag kang ganid sa... Buhay ba ang Diyos? Walang masama. Walang masama. O, kumusta ka na? Ha? Kumusta ka na? Ayos na. Ba, minom ka lang ng tubig, umayos. Gawin pa natin isa pa. Pahingi pang isa. Buhay ba ang Diyos? Kumusta ka na? Kumusta na po kayo? Anak po ba kayo ng Diyos? Aba, siyempre naman po. Alangan namang anak kayo ng demonyo. Anak tayo lahat ng Diyos. Kaya dahil anak tayo ng Diyos, anong dapat natin gawin? Anong dapat gawin?
Kumusta ka na? Di ka nasusuka. Yan, di ka nasusuka, manalig ka. Isa pa. Pag sinabing humayo kayo at umuwing masaya, anong dapat nyo gawin? Aba, iwanan nyo na sa daan yung lungkot nyo. Pag sinabing kayong lahat ay anak ng Diyos, humayo kayong may kabutihan, anong dapat nyo gawin? Nako, parang doon nasisira ang tao, ano? Walang spikirikitik yan, ha? Ikaw, painumin kita, paing isang basong tubig. Kumusta ka na? Hingang malalim. Si Mark Clay. Hindi ka na nahihilo. Ay, tingnan mo nga, kahit hindi siya tinatanong, sumasagot. Hindi ka na nahihilo. Hindi ka nahihilo. Maguntugan kayo. Buhay po ba ang Diyos? Dahil buhay ang Diyos, halika dito. Pogi, halika dito. Napakabait ni Pogi. Nako, kabait mo. Mabait. Mabait. Nasaan yung nanay mo? Mabait si mami. Sige po. Kumusta na? Araw-araw pa inumin kitang tubig, ha? Eh, ikaw sigurado, hindi ko alam. Oh, malapit lang. Ikaw taga saan? Malapit lang din. Sa malayo ang isip, ay malayo yun. Sa ayaw, ay napakalayo yun. Subalit siya gusto, ay malapit. Ano? Tama ba? Sapagkat alam niyo po, sa ayaw maraming dahilan, sa gusto'y walang katwiran. Totoo ba yan? Kumusta ka na? Tumayo ka nga. Anong pakiramdam mo? Wala na. Lumakad ka nga, huwag kang mahihiya, ano? Sige, lakad. Tingnan natin kung susunod ka sa Diyos. Ayan. O dahil sumunod ka, uwi ka ng masaya. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Es ka na. Sayang yung kamahal na gamot, ano? Pinakikita lang ng Ama. Sa Kanya ang, ngunit para maibigay ang lahat ng paraan, walang masama. Walang masama sa gamot, walang masama sa doktor. Wala, lahat yan ay instrumento. Kaya lamang, dagdagan nyo ng malalim na pananampalataya nang di sayang ang pera nyo. Buhay ba ang Ama? Kaya sa inyong lahat, pagpalain kayo. Sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, magsihayo kayong taglayang galak sa puso nyo. Matigib kayo ng pangunawa sa lahat ng tinuran, upang ang inyong katauhan ay maging ganap at lubos na maiyalay at maisuko sa Ama. Tanggapin nyo ang kanyang Espiritu na magbibigay siglat lakas ng buhay nyo. Pagpalain kayo. Tayo na po.